Ako, personally, saludo ko kay Jelay, no? Oops. Ayan. Alright. Hello mga sa inyo mga stories. Welcome back. Teka lang, ilipat ko lang. Dito na lang. Para oh my goodness. May nababalitaan ako na ano daw nagkaroon ng dayaan daw sa sugod bahay. Well, tingnan natin mga stories sa ano bang dahilan. So, ako, papanoorin ko lang ito kasi ako, hindi ko pa alam yung ano mangyayari, no? So, dito mga stories, no? Ito, galing ito sa PH Television Movie and Genres genre, no? Ah, ang sabi dito is dayaan sa sugod bahay ng Itbulagan number 408 issue. Okay, so panoorin natin. Ito yan, ito. So, play natin. Copyright. Number 408 for all. 408 on the John. 406. 408. Ito po nga si 408. 408. Ayan. Ano? My turn. Pangalan po. Pangalan po. Kung lalabas sa bilog, pangalan po. Arin po, Marsalote. Arin Marsalote po. Ari. Kanino po yung aksong kawali pong hawak ninyo? Kay Arin Marsalote. Ay, hindi Yung po. pangalan niyo po totoo. Yung totoo po, lulubog kayo dyan. Ayun na po, luma na. Sinungaling. Lulubog talaga. Ano po ang pangalan niyo? Arin Marsalote po. Sa akin po. Bali yung fingerprints po kasi dito ng ano. Ay, kuya, isa pa pong 408. Ha? Ala. Eh, sabi. Ay, di ba? Paano po yun? Ano po ang pangalan niyo, kuya? Pero Ito po si Antonio Lamayo. Lamayo, ay naku, may 408 din. Bakit may 408? Pangalan niyo po? Antonio Lamayo. Ang Lamayo. Nakasulat ko may pin. Antonio Lamayo. Okay, dito po. Hindi yung isa. I-check po natin kung siya ay Okay, chinetrick daw. Pwede natin. Papasaya. Basta kita doon nyo. Music video. Ay, pogi ka lalo yung pag may music. Ito ba meron kayo? 1, 2, 3, 4, 5. Salamat po, boss. Salamat po. Salamat kayo, Antonio. Salamat Paalala po mga dapat yan, dapat po verified yung mga numbers po. May check na blue po yan dapat. Wala. Master. Isang horror. Isang mga photo. Pero ano eh. Okay. So, ngayon tingnan ko sa sa comment section. Wait lang. Tinignan ko sa comment section. Sabi niya dito, no? Ito. Recent lang ba yan? Okay. Sabi niya, ito. Hinintay ko nga explain nila kanina ang nangyari. Baka ayaw din naman nila mapaya yung contestant. Ito yung sabi. Ang dapat mag-explain dyan ay ang TBJ Productions. Maraming hindi natapos yung issue ito habang hanggang wala pa ring official statement ng TBJ Productions. Ayan. Sabi dito, no, dami kong napansin for the views, react and comment ka. Kamag-anak ata yung si ate sa Barangay ka magreklamo. Okay. So, ito yung sabi niya dito, no. Yun nga lang, pinagmula ng daya sa dalawang tao sa isang number na 408
na nagkataon na nabunot ni Vic Soto na number ng 408. At hindi na importante kung sino man ang totoong may hawak na 408. Unang lumabas yung babaeng 408 tapos sunod. Lumabas ang lalaking 408 at hindi nila ipinalalo yung babaeng 408 sa unang lumabas. Ngayon, kung ang pinaglalaban ng TBJ Subod Bahay team, yung master list na sinasabi nila na pangalan at lalaking 408 ang nasa master list nila. At wala ang pangalan sa babaeng 408 na yun sa master list. Kung ang didiin nila ang master list, ang tanong sa ilang bakit pa nila binigyan ng number ng babae. Yun nga eh. Kung wala naman pala ang pangalan ng babae sa master list, sana isa sa una pa lang ng bago sumapit ang live show ay binawin na ang staff yung number doon sa babae at wala pala sa pangalan niya sa master list. Hindi yung saka nila bawiin kung kailan at naka-live on air ang programa. Hintay pa nila ang may mapapaya pa sila sa tao sa live show. Okay, so yun yung niya. Okay, yun yung kanyang reaction para dyan. Okay? Okay, so tayo dito na. Okay, so yan mga stories, no. Ito yung aking opinion ko dito, no. Pabilisan lang. Una, kahit sabihin nating hindi daya, malinaw na may process problem, okay? Kasi sa games na ganito, no, number control ang pinaka-basic dito. Okay? Isa lang dapat ang may 408 yan, okay? Walang walang pagtatalikod dyan. Dapat isa lang ang 408. Isang tao, isang number. Okay? Period yun. Pangalawa, kung may master list yan, no? Kung may master list, dapat hindi na umabot sa live na magtatanungan. Okay? Na magtatanungan pa kung ang totoong pangalan. Okay? Kasi kung talagang verified, no? Kasi kung talagang verified yan, isang tingin pa lang, alam na kung sino ang may karapatan. Ang nangyari kasi tuloy, mukhang naghahanap ng lusot on cam eh. Kahit di na naman intentional. Okay? So, pangatlo, yung about sa, yung verified number na yun na line, no? Sorry, hindi yan dapat, paalala lang yun. Dapat system yan eh. Okay? Kung mayroong, kung mayroong verified number yan, bakit may nakakalusot na dalawa? Diba? Ang claim ng isang number ang paalala sa huli, parang damage control na yan sa paningin ng tao. Di ba? At pangapat, ito naman yung usapin baka ayaw mapaya yung contestant. No? Well, tama yung intention pero hindi pwedeng secret na lang lahat eh. Okay? Kasi mas mapapaya lalo yung walang linaw eh. Mas lalong lumalaki yung hinala ng tao na may pinagpapaboran. Okay? Panglima, ito doon sa nagsasabing for views lang sa comment section eh. Tingin ko lazy na sagot yan eh. At kapag may nakitang butas sa live mechanics, normal na question yan ng viewers. No? Hindi lahat ng tanong paninira. Ang masama kasi dito, masters, no? May nakitang possible error. Na pinapatahimik imbes na i-address. Okay? At ang pinaka-importante dito sa point na ito, no? Wala akong nakikitang official statement sa clip na binanggit sa tiningnan ko sa page niya bago ko i-record to, no. So, tiningnan ko wala talagang siya ang statement 'yon. Kahit tingnan mo pa. Unless kung may naglabas yan after ng video na to. Okay? So, ang sa akin lang dito, no, ang simple ng solution dito, maglabas ng maiksing paliwanag. Hindi na kailangan ng mahaba, kahit 3 points lang. Ito, ano bang nangyari? Bakit may dalawa? Anong tunay na rule ng basehan? At saka anong ginawang ayos para hindi na maulit itong insidente na to? Kasi mga stories sa TV games kasi, ang tiwala ng totoong yung price pag nabutas yan, okay? Pag nabutas yan, mahirap ibalik. Okay? Kaya sabihin natin yan,
number one noon time show naman kayo, oo. Pero pagdating sa mga ganyan nangyayari ng insidente, mahirap ibalik yan. Okay? Kaya sabihin natin, fan sila sa itong yung kaya loyal sila sa Itbulaga, wala masama doon. Pero may isa diyan na isang viewer na disappoint at umalis yun yung kasi yung mahirap ibalik yung balik yun. Kasi importante. Kahit sabihin natin for example let's say yung isang tao fan niya ng ganitong fan ng isang game show or noontime show which is in Itbulaga. Pag once na nakita na ay nakaka-disappoint naman yan. Hindi ko sinasabi Hindi ko sinasabing hindi ko sinasabi na sinisiraan ko yung Itbulaga. Binibigyan ko na ng parang thought process dyan. Ng example, okay? Example lang to Paano kung halimbawa yung isang yon ay na-disappoint. Tapos pangit medyo madaya to, alis na ako. Alis na ako. Hindi ko nagustuhan yung ganito ganyan. Yan yung this is a example na pag nabutas yan ay mahirap ibalik. Okay? Kaya mga stories kayo sa inyo, dahil ba ito o malinaw na stop system error lang na naging public sa live, no? At kung kung kayo ang napahiyang contestant, anong makatarungang ayos para sa inyo? Well, comment down below at pag-usapan natin yan. Okay? So, ngayon, next naman tayo. Hello mga stories. Ito naman may follow-up update tayo kay Siang Gasa. So, I think is kailangan natin ng statement dito. Parang follow-up statement sa kanya. Okay, so rin na update. So, i-scan ko. Kailangan natin yan. Ako, personally, saludo ko kay Jelay, no? Oops. Ayan. Ako personally, Nangyari? saludo ko kay Jelay, no? Saludo ako. Sa tindi ng pagdurusa na pinagdaanan niya kay Badger, wala man daw narinig na kahit anong rant sa social media. Grabe yung breeding, sobrang classy. Kapaligtaran ng mga squatter na. Tapos sa tindi ng nagawang pagkakamali sa kanya ni Yumi, hindi ko man lang nakita na pinost niya na grabing tawanan ba. Grabe yung breeding. Kung iba yan, Diyos ko doon. Baka every year or twice a year may rant yung babae. Pero siya na nahihimik lang talaga. Malupit pa dyan. So I was thinking before, baka nananahimik lang siya kasi ayaw maapektuhan yung annulment case. No? Pero the fact na tapos na yung annulment last June or July, wala pa rin narinig sa loob-loob ko. Ganito talaga tong taong to. Kumbaga, high breeding to. Very matured. Hindi palingkera. No. Hindi yung post sa social media na kahit mukha ng tanga, kahit nakakahiya na at nagpa-backfire na ay putak pa rin ang tupak. Sorry. Tupak siya. Putak siya. Putak pa rin ang putak. No. Si Jelay, siya yung kabaliktaran ng mga ganun tao. So, with that, saludo. And after this, merong commercial na 12 seconds. Okay, so itong aking reactions ko dito, no. Unang-una tama, may point naman na hindi lahat kailangan i-public para maging valid ang pain, no. At saka, diretso tayo, no, may merit yung pagpuri kay Jelay sa pagpili ng peace, no. Kasi real talk may mga taong mas gumagaling kapag hindi na pinapakainan ng algorithm ng drama, no. At
Oo, may sa mga public figure, no, as a public figure, may mga bagay na mas okay ayusin offline. Okay? Lalo na kung may legal process. At doon, okay yon, may sense yun. Okay? Pangalawa, no, pero mali yung, yung classy, hybriding versus squatter, palengkera na comparison. Okay? Well, dito ako diretso dito, no. Ang style ni Sian, no, yung pagpuri na about kay Jelay, no. Pero may kasamang panlalait sa ibang tao, eh. Hindi mo kailangan tawaging squatter at iba pang may taas si Jelay, okay? At yung hybriding na term, well, this is classist yan, eh. Pag sinasabi mo na kapag tahimik ka, mataas ka, no? Kapag nagsalita ka, mababa ka, 'di ba? Hindi ganoon 'yun eh. Hindi ganoon 'yun. May mga may taong nagaran kasi wala siyang support system, no? Walang makapitan, trauma response, may nagse-set ng boundaries at gusto lang ilabas para hindi sumabog, okay? At may tanong at may mga taong tahimik kasi let's say yung pagod na, may legal advice, ayaw madagdagan at o even may takot may pinipiling talaga ang peace dito, okay? So hindi automatic na tahimik equals to classy at maingay, it is equals to squatter, okay? Pangatlo yung talagang kung talagang believe ka kay Miss Jelay, dapat may message na na strength at healing, hindi pambabastos, okay? Ang mas matinding frame dito yung saludo ako kay Jelay kasi pilinin niyang mag-heal, pilinin niyang wag magpakain ng issue tapos end na lang, okay? Wala nang squatter, wala nang palengkera kasi ang resulta dito nagiging normalize yung panlalait, no? Tapos sasabihin natin classy, okay? Classy ba talaga yung classic pala talaga yun yung kung may binababa ka rin, 'di ba? Yung ba yung kung may binababa ka rin, 'di ba? Pangapat na wala siyang rant. Hindi rin dapat gawing standard ng pagiging mature, okay? Well, diretso ulit tayo dito, no? May mga babae nagsasalita online hindi dahil tanga sila, kundi dahil gusto nila protektahan sarili nila o nagmagbabala o maglatag ng katotohanan. Minsan kasi mga stories, no, ang pananahimik ay naging kampi ng abuso. Hindi palagi, hindi nangyayari yon, okay? Kaya ingat sa narrative na dapat tahimik para mature. Hindi. Ang tama kasi dito may iba't ibang paraan ng pag-scope, no? Ang importante hindi nananakit at hindi mababaliktad ang totoo, okay? So kay Sian kasi malakas yung soundbite, eh. Pero dapat maging responsable sa pananalita niya, no? Okay? Kasi kapag siya nagsalita niyan, kumakalat yan, nag-i-splok na naman siya, eh. Pag may label siyang binabato, may tinatamaan, okay? At pag yung audience kasi mga stories, no? Pag ang audience ginawa yung okay lang, malait, lalo na yung lalala at lalala yung mga toxic na culture sa internet, di ba? Ngayon, ang masasabi ko lang dito, mga stories, ito simple lang. Saludo ako kay Jelay, saludo ako kay Jelay. Kung talagang pinili niya manahimik at mag-heal, no? Deserve niya yung peace, okay? Deserve niya yung peace. Pero hindi ko sasaluhin yung mga classes at comparison na klase kapag tahimik, squatter, kapag maingay. Walang ganun yun, okay? Kaya kung papuri na lang yon, okay? Kung accountability lang yon. Kung wag aluan ng panlalait at parang normal lang, okay? So, mga stories, ano sa tingin nyo dito, no? Pananahimik ba talagang sign ng klase o depende sa sitwasyon? Okay lang ba sa inyo yung pagpuri may kasamang pagmamatan ng iba sa iba, no? O dapat tinatanggal na yan sa culture natin? Well, comment down below at pag-usapan natin yan. Kung gusto niyo mga ganitong opinionated, logical, practice, state, report, commentary videos, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. At kung may bukal kayo puso dyan, no? May Gcash o Maya sa pin comment sa baba, no? Para sa aking PC upgrade ko dito, no? At saka video cam na rin para sa aking channel. So bukod pa yung sa
super thanks. So, kasi super thanks, ano yun sa akin na lang mismo yun. Pero yung ano, yung sa mga donation, yung sa mga Gcash Maya na yan, ay ito for PC upgrade na lang. So, pag sumobra, edi yung mga accessories na lang. You know, okay? So, as always, mga stores, thank you and have a great night, stores. Bye!